Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Sama-sama nating itama. Nabigyan ng pagkakataon ng mga botante na kilatisin at busisiin ng pipiling kandidato sa pagkapangulo sa makasaysayang Pilipinas Debates 2016. Huling nagkaroon ng ganitong debate noong 1992 elections o 24 na taon na ang nakakaraan. Balikan natin ang paghaharap ng 5 tumatakbo sa Balitang Hatid ni Joseph Moro. Ito ang unang beses na nagsama-sama sa kauna-unahang pagkakataon ang 5 presidential candidates. Nagbatian at nagkamayan. Si Senator Miriam Defensor Santiago niyakap si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sa first round, si Santiago dumepensa sa pagkakaroon ng karamdaman. Wala daw kaso kung may sakit siya at tumatakbo bilang Pangulo at hindi pag-attend sa sesyon sa Senado. Wala namang constitutional provision that if you get sick of something, you are disqualified. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nag-aantay ako mamatay. Hindi ako pinatay ng guardian angel ko eh. Si Duterte ang hilig sa babae ang nausisa at ang pagkakaroon ng girlfriend. You don't flaunt it in public. And I said, if you have to do it, I said, I'm separated from my wife. And yung isang asawa ko nasa Amerika, yung nurse. So, far and wide, in between those years, it's biology. Si Poe sinagot ang kakulangan niya ng karanasan na maging Pangulo. Wala pong proof na pag matagal ka na sa pwesto, mas magaling ka. Alam ko naman kung binobola ako o hindi. Kahit na maikli ang aking panunungkulan sa gobyerno. Unang-una, tama, si Secretary Mar, nakatatlong administrasyon na siya dyan. Nabigyan na ng ilang mga responsibilidad sa gobyerno. Pasensya na rin po. Pero marami rin akong inimbestigahan katulad ng DILG at dun sa DOTC sa MRT. Nagkasagutan naman si dating DILG Secretary Mar Rojas at Vice President Jejo Marbinay tungkol sa ginawa nila sa Yolanda. Nandun ako bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Hindi ako bumitiw hanggang nag-stabilize ang sitwasyon at hindi ako tulad ng iba na dumating, nag-helicopter, nagturista, umalis at marami na ngayong sinasabi. Kung ako ang pinatutungkulan ni Secretary Rojas doon sa pagkaka-helicopter, yung helicopter, marami kong nakita. Siya, nasaan ho siya? Andun po ako 16 na araw. Hindi ko binitiwan, hindi ko kinalimutan at hindi ko finoto-op o pinulitika ang ating mga kababayan. Sa round tungkol sa issue sa Mindanao, nagsitahan na ang mga kandidato. Tugon ni Duterte sa isang ehemplo ng hindi pa tapos na tulay sa isang lugar sa Mindanao. Ito daw ay dahil lubhang napakaliit ng budget na ibinigay para sa mga infrastructure projects sa Mindanao, bagay na itinanggi ni Rojas. Habang totoo na napag-iwanan ng Mindanao, hindi na po yan ang nangyayari ngayon. In fact, Mindanao today has twice the amount of infrastructure in the last 5 years. 260 billion pesos ang dumating sa Mindanao itong nakaraang 5 taon. Paglanding sa Lagindingan, papasok dito, yan nangyari sa Daang Matuwid. Wala man akong nakitang tuwid na dadaan. Puro kulubot man yan. Well, how can you expect Mindanao to develop? It's a question of money. You do not count the accounts that was given us within the last 5 years. Naubos yun sa korupsyon. Isa sa pinakamahalagang issue para sa kabataan ng Mindanao ang drugs. Dito nagpangga sina Binay at Rojas dahil sabi ni Binay nagawa niyang sugpuin ang drugs sa Makati. Ako sa Makati, hindi ko na inabutan kong problema po yan. Yung problema ng droga. Pero ako ho, decisive. Wala tayong papayagan yung mga kaso ng illegal drug syndicates. Nabanggit ni Vice President Binay ang Makati. Pero hindi ba ang totoo, dalawang Makati? Makati ng mga Ayala na maunlad, maraming trabaho, at Makati ng mga Binay na mahirap pa rin. In fact, Makati has the highest drug rate. Ewan ko kung saan yung statistics ni Mr. Rojas. Hindi ko naging problema sa amin ng droga. Si Binay nakabangga naman si Santiago sa issue ng political dynasty. Ang totoo dyan, self-interested sila. Gusto nila ang dynasty kasi mga dynasty ang mga pinanggalingan nila o pupuntahan nila. Si Miriam, meron ho siyang anak na
halal. Ang anak ko noon tumakbo na party list representative. After one term, he did not run for another post. So, wala po kayong anak sa gobyerno ngayon? Wala. Si Poa Duterte naman nagbigay ng kanilang posisyon sa hindi pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Ang nais ko po ay magkaroon ng isang transparent, inclusive at sustainable na pag-uusap at saka kasunduan. Kailangan talaga sa pagbuo ng bagong kasunduan o pagtulak nito, kailangan isama natin lahat ng mga grupo. With the failure of BBL, there is a great hurt there. Unless, I said, we can come up with another card, which is federalism, nothing at all can appease Mindanao. I will offer federalism to all, pati kay Norbiswari on the western side. That would maybe appease everybody because every moro politico would really like to see federalism kasi pubalpak nga ang BBL. Ito ang kauna-unahang presidential debate sa ating kasaysayan na ginawa sa labas ng Metro Manila at dito sa Mindanao. 1992 pa nagkaroon ng huling presidential debates para sa eleksyon at sa susunod nilang paghaharap sa Cebu na sila magkikita-kita. Joseph Morong, GMA News.